Bagong lahat, si Cade Cunningham ang frontrunner para sa MVP ngayong season so far. Number 1 ang East ang Detroit, naging All-Star pa itong si Cade Cunningham. Potential maging All-NBA first team dahil nasa average din naman siya ng 25 points, 5 rebounds at almost 10 assists. Iilang player lang din na nagkaroon ng average na at least 25 points at 10 assists per game. Si Cade Cunningham kasi talaga 9.8 ngayong season. Kailangan niya pa ng 0.2. Kaya naging frontrunner si Cade dahil sa rule. Kasama kasi niya si Jaylen Brown din sa contender sa MVP. Dahil sa rule, malapit na kasi si SGA, si Jokic at si Luka na mamintes ang 65 games. Kapag si Jokic nakamintes ng 2 pang games, hindi na siya eligible. Kapag naman si SGA nakamintis pa ng 6, hindi na rin siya kasama. Halos 3 linggo na rin nawala itong si SGA dahil sa abdominal injury. Meron ding game ang Detroit at yung OKC. So habang ginagawa ko to, wala pang report doon kung maglalaro si SGA. Ganon din si Luka, ilang games na lang din na natitira sa kanya. Pero kung si SGA naman makakalaro din agad, pwede pa niya mahabol. Yung kay Luka parang nasa 5 or 6 na lang din yung natitira. Legitimate naman na contender si Cade para sa MVP ngayong season dahil sa franchise ng Detroit, wala pang nananalo ng MVP award. Ang marami sa kanila mga player na nasuspinde dahil sa gulo. Based pa sa basketballreference.com, kung si SGA at si Luka ay magiging eligible pa rin, mas lalaki ang chance ni Cade kung si Jokic ang mawawala sa eligibility. Dahil sa kanyang 72% probability na siya ang iboboto. Kahit ayaw na siyang iboto ng ibang media personality, meron pa rin kasing boboto sa kanya at malaking part yun. Si SGA kasi 21% at si Cade Cunningham nasa 2% ngayon na magkakaroon ulit ng American na player na mananalo ng MVP award kung sakali. Ngayon pa lang kasi binibuild na si Cade ang iboto. Marami ding write-ups kay Cade ngayon dahil sa availability niya at on track siyang makalaro ng 70 games, puwera usog. At isa pa, alam nyo na, kapag nanalo si Cade, marami ding mananalo sa Las Vegas. Iba pa yung playoffs dahil consider na may kulang pa sa lineup ng Detroit para makipagsabayan sa mga team sa playoffs, lalo na kapag umabot pa sila ng finals at kalaban nila West team. Kahit hindi rin kasi manalo si Cade ng MVP, napag-iwanan na niya si Jalen Green. Siya kasi yung karibal ni Cade since high school pa at papasok ng draft. Ginagawa kasi silang magkaribal dati. Pwede ding maiwanan ni Cade Cunningham si Anthony Edwards kung mananalo naman siya ng award dahil matagal nang binibuild si Edwards, hindi makasingit kahit sa All-NBA first team. Sa East pa rin, ang Boston legit contender pa rin kahit nagbago yung lineup nila at maraming mga players ang nawala. Nasa top 2 or top 3 pa rin sila ng East kahit nagkaroon sila ng slow start. Ang Celtics ang isa sa merong toughest schedule papasok ng playoffs. Si Jaylen Brown merong 29 points, 7 rebounds, 5 assists at leader ngayon pagdating sa attempts na merong 23 per game. Sa last push ng Boston, pwedeng bumalik si Jason Tatum. Nasa 5-on-5 practice na siya based sa report ni Sham. Ang last part ng traditional na recovery plan ng isang player na nagkaroon ng injury. Ang possible kasing sumunod doon, ilagay si Jason Tatum sa G-League para magkaroon talaga ng actual na scrimmage. Kung kailan siya pwedeng maglaro, wala pang binabanggit. Pero advance si Tatum ng 3 buwan sa kanyang recovery timeline. Kung May 2025 siya na injured. Based pa kay Sham, physically improve na si Tatum at healthy na matatawag. Puwera usog ulit. Ito ay kung makaka-recover nga lang ulit si Tatum sa kanyang mental side. Yun kasi ang iniintay talaga. Hindi naman ito yung nasa tamang pag-iisip si Tatum. Kundi parang inaalis or itinatiming yung traumang nangyari sa katawan niya kasama sa mental side. Ito daw kasi yung nagpapatagal sa player para talaga makabalik sa dating form. Kumbaga wala pang tiwala yung kanyang mental side sa kanyang physical side or hindi pa sila nagtutugman dalawa. At yun ang hinahabol ni Jason Tatum bago matapos ang regular season. Meron pa naman siyang at least 1 buwan na natitira. Si Ja Morant huling nakapaglaro January 21 pa. Mahigit 1 buwan na rin at nakaka 20 games pa lang siya ngayong season. Meron lang siyang total na 79 games sa loob ng 3 taon. Nag-ala Zion Williamson na. Bumaba din ang average nitong si Morant, 19 points, 3 rebounds at 8 assists per game. Meron siyang elbow injury na 2 linggo pa ang recovery at wala pa naman ako nakikitang report na makakalaro siya next game. Hindi rin naman siya itinrade ng Memphis papuntang Miami.
Hindi pumayag ang Miami na ibigay ang isang first rounder at isang young player. Sila kasi yung active dati kay Ja Morant. Pero ngayon dahil hindi pa nakakapaglaro si Morant dahil sa injury, unti-unting bumabagsak lalo ang value niya. Na base pa sa mga report, negative value na. Meron naman kasi mga teams talaga ang interesado kay Morant pagdating ng off-season dahil pwedeng makuha si Morant sa mas mababang value or mas bargain pa. Kasama pa rin dyan ang Miami na pwedeng maghabol sa kanya sa off-season. Pero yung isa pa, Milwaukee Bucks. Si Giannis kasi parang nagre-recruit na ngayon kasama si Kawhi, Devin Booker at itong si Ja Morant. Para makuha ng Bucks si Morant sa off-season, kailangan all-time low ang kanyang value. Walang draft picks na maibibigay. Kung meron man, second rounder. Kung ayaw na ng Memphis ng sakit ng ulo, iti-trade nila si Morant kahit sa mababang value. At lalo na kung hindi babalik si Morant ngayong season, lalong babagsak ang value niya at makakapunta siya sa team na gusto niya.